Greetings mga kabayan, harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal and public service program niyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-usapan no, sa episode nito, may kinalaman no, sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. Ito ay may kinalaman sa isang karapatan na isang tenant doon sa Niyugan no, na kung saan ay tinatanong niya ngayon, makatarungan ba, tama ba, ayon ba sa batas, yung arrangement niya doon sa may-ari ng lupa na 50-50 sila, no? Doon sa harvest, no? Doon sa kung ano man pinagbilan, pakinabangan, no? Doon sa lupa, no? On Yugan, ay yung 50-50 arrangement is makatuwiran ba yun o ito ba isang ayon sa batas? So yun po ang bibigyan natin ng daan sa episode nito. Pero bago po nun, kung kay baguhan pa lang po sa ating channel, no? At hindi pa kayo nakapag-subscribe o nakapag-follow sa ating Facebook account at dito sa YouTube, pakiclick lang po no, yung ating subscribe, share, and like at saka follow. Especially if you find our videos interesting and informative. Upang sa ganun po, matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal information kalaman sa ating mga kabayan. No? They could be your friends or your relatives, acquaintances, or neighbors. No? Or upang sila din ay may mapulot po sa ating mga pinag-usapan po natin. Sabi natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay, back to our discussion. So, ito pong ating pag-usapan ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni John Oliveros. Oliveros ay 6361. So, I hope I got your username correctly. Sabi niya, good PM po attorney, may tanong lang po ako. Tenant po kami ng kulang-kulang na 7 hectares na lupa. Niyugan po ito. Pero hati po kami ng may-ari ng kita. Tama po ba? Sana mapansin po ninyo. Okay. Ito po, no? Kung pagbabasya natin yung tinatawag natin 25% rule. Okay. Ang sinasabi kasi dito, no? For coconut lands at saka pag agriculture lands po, no? Ang dapat, no? Sabi po ng batas, no? Ang dapat mo, sabi ng batas, no? Ay dapat ang lease rental po na binabayad po ng farmer sa landowner should not exceed 25% based on the average normal harvest after deducting the allowable costs like the harvesting and the processing. So, kung 50% po hati kayo, so lumalabas po na ay excessive po no ang sinisingil po sa inyo ng may-ari ng lupa because sabi po ng batas ang dapat ibayad as rent sa may-ari ng lupa ay hindi po lalagpas ng 25%. Saan ibinabase yung 25%? Doon po sa average normal harvest after deducting the allowable cost like harvesting and processing. Now, depende po yan. Katulad niyan, Nyugan, before the harvest is divided or rental is calculated, meron pong tinatawag nating certain cost, no? Are subtracted. Ano ba yun? Kung ito po ay byproduct is, yung final product is copra, kasi yung iba naman po may nyug pero hindi po kinokopra kundi po ginagawang buko, di ba? So pag kopra po, ang sabi po ng DAR number 6, no, series of 2003, yung kanilang regulation, okay? Ay dapat po ay hindi lalampas sa 25% on the average normal harvest. At kaakibat nito, kung kopra yung finished product, i-deduct pa rin doon, no? Doon sa average sa gross harvest yung tinatawag nating cost of harvesting. Ano yun? Yung picking at saka yung filling, no? Pagbabalat, saka loading on hauling, saka yung processing, yung husking, splitting, scooping, and drying. So ito daw po yung cost of harvesting. Siyempre, deductible din po yan. But the bottom line is, kung 50-50 kayo, ang sabi po ng batas ay hindi po lalampas sa 25% po ang
ang magiging babayaran po ninyo sa may-ari by way of rental po doon sa lupa na sinasaka ninyo, 'no? Kahit na sabihin mong niyugan po 'yan. So, paki-check po, 'no, paki-compute din po ninyo kung sinasabi ninyong yung 50-50 matapos i-deduct lahat ng gastos, ay ito ba ay lampas ba sa katumbas ng 25% na maximum na dapat ibayad doon sa may-ari ng lupa. At kung ibawas man ito, 'no, doon sa considering yung mga nagastos o mga deductibles nating napansin, nating nabanggit. So pinaka-the best po niyan is, kasi wala naman po tayong datos, 'no. Halimbawa do'n sa inyong area hindi natin alam kung ano ba yung, mga datos ninyo diyan. So you get in touch with the Municipal Agrarian Reform Officer o MARO, 'no, ng Department of Agrarian Reform upang sa gano'n ay mabigyan po kayo ng kaakibat na impormasyon, 'no, o kadagdagan impormasyon for your guidance, 'no. At, upang sa gano'n ay you'll be duly, guided, 'no, kung ano ba dapat, inyong gawin. Kung halimbawa base do'n sa computation ng MARO, kayo ay after deducting all these things, yung sinabi mong 50-50 kayo, papasok ba 'yan? Will it resolve na o determine na yung inyong 50-50 is excessive, 'no? Because ang sabi nga ng batas, dapat ay ano lang, hindi lalampas po sa 25% ang maging rental ninyo based on the, average gross, harvest po, 'no, ng niyog ninyo, 'no, based on yung inyong the last preceding, harvest, 'no, agricultural, harvest dun sa lupa na inyong inalagaan, which is ito, niyog po ito. So, paki-check po ninyo, ano, wala naman pong mawawala po sa inyo. Now, in the event na, lalabas po 'yan na excessive po ang binabayad ninyo, ito po kukurekin po ng MARO. So, maging liable po, 'no, may pananagutan po ang may-ari ng lupa because there is a violation of the law, 'no, tsaka yun nga, yung rules po ng, nabanggit natin, 'no, na na number 6, 'no, series of 2013, 'no, o 3 kung di ako nagkamali sa ating nabanggit na earlier. So, paki-check po ninyo and then para sa gano'n, you'll be duly notified, guided po kayo at wala po kayong, at maging at ease po kayo, 'no, na sa inyong transaksyon do'n sa may-ari ng lupa ay everything is, on board, hindi po kayo nalamangan at hindi rin po kayo'y, nasa panig po ng batas ang inyong pinaglalaban, if you call it, laban. Pero, I think the best way to resolve this is you sit down with the landowner, okay? Para po, malaman kung yung bang mga nasabi po natin mga deductibles, 'no, is within the bounds of the law. Para sa gano'n 'pag in-apply po natin lahat ito, ay dito natin malalaman kung yung 50-50 ninyo, would translate into, yun nga, not exceeding 25% of the average gross harvest ng nyugan na inyong inalagaan. So, I hope nabigyan po natin ng linaw, 'no, ang katanungan sa atin ni viewers po natin. So, if o sa kapapasok pa lang, 'no, if you find our videos interesting and informative, at, hindi naman po siguro kalabisan na, ako po hirit po sa inyo ng isang subscribe, share po at, like, 'no, at saka kung hindi pa kayo nakapag-follow sa ating Facebook account, paki-click din po ang, follow and of course, paki-share po and like po ang ating mga videos upang sa gano'n mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at mas marami po tayong ma-reach out na mga kababayan. They could be your friends, they could be your relatives, neighbors, 'no, at mga OFWs po natin, mga kababayan po natin. Lalo na malayo sila sa bansa natin at, with more reason that they should be updated, 'no, sa mga pinag-usapan po natin because for all you know, lahat man po ng tao, 'no, walang exception, lalo na OFWs, meron po yang roots sa Pilipinas. Nandito yung kanilang, pamilya,
kamag-anak, yung iba bumili ng lupa, bumili ng properties, nagkaroon ng issue sa mana, no? Nagkaroon ng issue sa partition, hiwalayan, no? So, pag-adapt ng anak, nag-asawa, all these things po ay yan po na napapag-usapan natin dito, no? Sa ating channel, no? Pag-issue sa mana, pagpatitulo ng lupa, adverse claim, all these things, nandito po na pag-usapan po natin yan sa ating channel. Okay? So maraming salamat sa inyong oras, and I hope to see you again in the next video po natin. Till then, and God bless.